Hi, this is Amira Anime Recap. At ang recap natin ngayon ay ang continuation ng Remonster. Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi ay marapat na panoorin mo muna ito. Please subscribe and hit the bell icon para lagi kang updated sa mga videos natin. Nang bumalik si Gabro sa Goblin's Lodge, pagkatapos ng engkwentro ay mas lumaki siya at mas bumuti kaysa sa kanyang inaasam na isa na siyang ogre. Ipinaliwanag niya sa lahat ng nasa bahay ang nangyari sa kanya at maging ang kanilang ulo ay gulat na ipinahayag niya, na si Gabro na isang buwang gulang lamang ay natalo na niya ang Panginoon ng North Forest at naging isang dambuhala, bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na goblin. Hindi nabigla si Gabro na nabigla silang lahat nang makita siya. Iniwan pa niya sila at naglakad upang magpalit ng damit at balak din niyang suriin ang kalagayan ng mga tao. Sa kanyang paglalakad ay nakita niya ang craftsman na nagsuri sa sandata na ginamit niya noong araw na iyon at laking gulat niya na nabasag din ang palaso. Sinabi niya sa kanya na siya ay nagukit ng kutsilyo na may espiritong kaluluwa at siya ay nasasabik sa kung gaano kahusay ang lahat ng kani-kanyang ginagawa. Siya ay lumakad pa at natagpuan ang mga tao nang makita nila siya ay labis silang nabigla. Hindi nila inaasahan na siya ay lalaki at sobrang lakas kaya't gumugol siya ng ilang oras upang ipaliwanag sa kanila na siya ay ang parehong Gabro na kilala nila at hindi niya sila sasaktan. Sa totoo lang ang kanilang nakakatakot na ekspresyon at damdamin ay labis siyang nasasabik habang ang mga ito ay mukhang napakasaya at siya ay umalis. Nakita niya ang isa pang tao na nagsasabi sa kanya ng kanyang ginawa noong siya ay wala. Ipinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay at masayang hinaplos ang kanyang ulo dahil sa kasiyahang hinahawakan nito ang kanyang ulo ay nagseselos ang iba pang mga babae at bago siya tumingin ng 2 beses ang dalawa sa kanila ay hinawakan na ang kanyang mga paa at pilit na kinakaladkad siya pabalik. Naglakad siya para tingnan ang kusina kung saan nakita niya ang mga chef na nagrereklamo sa kanya na ang trabaho sa kusina ay sobra para sa kanila at hindi nila ito magagawa ng mag-isa kaya sinabi niya sa kanila na hihilingin niya ang 2 babaeng goblin na sumama sa kanila. Tuwang-tuwa sila at ang cute nilang tingnan nagulat siya na ang mga chef ng tao ay handa nang makipagtulungan sa mga goblin at pinalakpakan niya ang kanilang kakayahang mabuhay at umangkop sa kanilang kapaligiran hinimas niya ang kanilang mga ulo at sinabi sa kanila na parang magiging mabuting asawa sila. Ngumiti sila at kinukulit niya sila, buong araw niyang tinutokso at nakikipaglaro sa kanila dahil mas nagpapasaya ito sa kanila. Pumunta siya sa alchemist na nag-iisa sa kanyang laboratorio at naghalo ng ilang kemikal na kinuha niya sa isa sa kanyang mga produkto at kinumpirma na ito ay lason. Tinanong niya ito kung ano ang balak niyang gawin dito at ibinunyag niya na ito ay para pang depensa sa sarili gayunpaman hindi na niya ito kailangan dahil ngayon ay mayroon siyang isang goblin na mapagkakatiwalaan niya, ng buhay niya at ang buhay ng ibang mga tao. Sa sumunod na araw, ika-36 na araw, bilang isang goblin gaya ng dati ay nagsasanay siya sa buong araw kasama ang iba pang mga goblin subalit naisip niyang hindi na siya makakasamang muli dahil kapag tinamaan niya ang mga ito at sa sandaling masira niya ang kanilang baluti ay masugatan kahit si Gob Kichi ay hindi makayanan ang kanyang mga suntok. Nakita niya na si Gob Kichi na hindi komportable nang tanungin niya si Gob Kichi kung ano ang mali pero iginiit ni Gob Kichi na wala lang at ayos lang siya lumayo siya para manghuli pero alam ni Gobro na hindi siya okay, lumabas siya at nakita niya na naghuhukay pa rin si Gobmi para hanapin ang espiritong bakal at nakakita din si Sato na isang tao at si Gobmi. Masayang nangangaso ang goblin, masaya siya sa kapayapaang itinayo niya sa komunidad na iyon. Kinabukasan araw 37, ginugugol niya ang kanyang araw sa parehong paraan na ginugugol niya ito at pagkatapos ng kanilang pagsasanay sa hapon ay pumunta siya at umupo kasama ang alchemist nang biglang nakarinig siya ng ingay at may pumasok sa loob na may dalang sugatan na carbuncle. Nakita niya ito noong siya ay naghuhukay at sa tingin niya ay nawalan ito ng maraming dugo at malapit ng mamatay. Mabilis na kumilos si Gabro at sinubukang pagalingin siya ngunit ang carbuncle ay nawalan ng napakaraming dugo kaya't hindi siya mabubuhay ng walang dugo ang alchemist ay nagbibigay sa kanila ng dugo at pagkatapos ng proseso ay iniwan siya nito upang matulog.
Nagulat siya nang magising at kung bakit naroon, nagtanong siya kung sino sila at sinabi nila sa kanya kung ano ang nangyari. Pinahahalagahan niya ang mga ito sa pag-aalaga sa kanya at sinabi sa kanila na ang kanyang pangalan ay Lat-Ana. Ibinunyag niya na siya ay nasugatan ng mga taong adventurer at gusto nilang kunin ang kristal sa kanyang ulo. Siya ay wizard na matanda na at nakakuha ng ilang mga hiyas at ang kristal sa kanyang ulo ay napakahalaga resulta upang ang mga tao ay tugisin siya. Nagmamakaawa ito sa kanila na siya ay may isang napakaikling oras na natitira at kahit na siya ay mamatay ay dapat nilang tulungan siyang talunin muna ang mga adventurer. Ipinagtapat sa kanila na ang kanyang hiyas ay puno ng maraming mahahalagang bagay at mas gugustuhin ng kanyang amo na makuha ito ng mga goblins kaysa makuha ito ng mga tao, kaya sinabihan niya si Gobro na tulungan siyang patayin ang mga adventurer, gayunpaman ayaw silang patayin ni Gobro. Kinuha niya ang kutsilyong ginawa ng craftsman para takutin ang mga tao. Pinasok niya ang kastilyo, dumaan sa butas na hinukay niya. Pinatagaw niya ang iba at hinanap ang mga tao. Sinubukan niyang itanong kung bakit sila sumisira ng bahay na pag-aari ng iba nang walang pahintulot ng may-ari. Nagtataka sila kung sino siya at nagpaplano na papatayin muna siya bago mahanap si Lat-Ana. Umatake sila ngunit naiiwasan niya ang kanilang pag-atake at sinubukang makipag-ayos sa kanila, gayunpaman nagsimula silang gumamit ng high magic sa kanya. Galit na nagpasya siyang lumaban at pinatay niya ang mga tao. Kinakain niya ang kanilang katawan at kinuha din ang lahat ng mga kasanayan na nakita niya ang ilan sa kanilang magic bag at mga accessories, kaya't inubos niya ang mga ito at kinuha ang kapangyarihan bago magpatuloy sa bahay ng alahas kasama si Lat-Ana. Nagsasabi na dumating na ang oras, si Lat-Ana ay naglaho sa kawalan at naiwan lamang ang pulang batong pang-alahas para makuha ni Gobro na kung saan ay ang si Precious Treasure of Velvet. Hindi sigurado si Gobro kung siya ay karapat-dapat na magkaroon ng ganoon kaalagang kayamanan para sa kanilang sarili, ngunit ipinapalagay ni Gobro na magiging maayos siya, ngunit kinain ng lumalamon na dambuhala ang mahalagang bato sa halip na ibenta ito na nagpapahintulot sa kanya na mabuksan ang bagong kakayahan na tinatawag na Golden Rule. Pumasok si Gob Kitschy doon at tinanong niya kung ayos lang si Gobi na nagpapahiwatig na nagkaroon siya ng damdamin para sa kanya. Habang sinasabi ni Gobi na ayos lang siya ay nahalina si Gob Kitschy at agad na umibig sa kanyang matamis na ngiti. Kinuha ni Gobro ang atensyon ng mga goblins sa kanya at sinabi sa bawat isa at sa lahat na magluksa para kay Lat-Ana mula nang ibigay niya ang kanyang buhay para protektahan ang gemstone. Pinahayag ni Gobro ang kanyang ideya na hatiin ang lahat ng mga kayamanan sa kanilang mga sarili at nagpasya na gamitin ang walang katapusang storage item box upang iimbak ang lahat ng mahahalagang kayamanan sa loob nito. Nang makaalis na ang iba ay naiwan si Gobro dahil ayaw niyang iwanan ang bangkay ng Velvet, ngunit mabuti na lang at hindi niya ito kinain at sa halip ay sinunog ito ng may paggalang na wala na ang katawan ay isang gauntlet na lang ang natitira. Na-curious na inilagay ni Gobro ang gauntlet sa kanyang kaliwang braso nang hindi masyadong nag-iisip tungkol dito at agad na pinagsisihan ang kanyang desisyon habang ang misteryosong gauntlet ay tumusok sa kanyang braso na nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ngunit si Gobro ay nananatiling matyaga at hinahayaan itong gawin ang bagay at sa sandaling ito ay tapos na ang gauntlet at ganap na nagsintisay sa kanyang kaliwang braso na ibinabalik sa kanya ang nawala niyang parte nito. Nadiskubre ni Gobro na magagamit niya ang kanyang kaliwang braso bilang sandata na malaya niyang naiikot at nakakagalaw. Nalaman niya rin na kaya niyang bumaril ng mga string at lason mula sa braso na iyon, kaya nagpapasalamat siya sa kanyang sarili sa pananatili sa likod. Ngayong tapos na ang trabaho ay oras na para sa party na ipagdiwang ang kanilang victory. Nagdala si Gobro ng alak para sa lahat. Sa susunod na araw, ang 38th si Gobro at ang Panday ay nagsuri ng mga bagay na nakuha nila sa palasyo. Sa ika-39 na araw ibinigay ni Gobro ang magical weapons niya sa mga hobgoblins sa kanyang angkan at hindi nakakagulat na kumuha ng Vermilion Spear para sa kanyang sarili na nagmumukha sa kanya na isang cool na Demon Lord. Ngayon ay mayroon na siyang 3 legendary items na napakalakas na kahit na ang pagkakaroon ng isa sa mga ito ay hahayaan ang user na mamuno sa isang buong bansa. Pagkatapos ipagyabang ang kanyang mga bagong bagay,
Pinatatag at sinanay niya ang kanyang hukbo tuwing hapon pagkatapos ay nanggangaso rin sila upang may maiuwing pagkain, mula sa karne ng oso ay gumagawa ng sinabawan ang kambal para sa lahat, napansin ni Gabro na kain lang ng kain si Pulang Buhok kahit walang ambag, nag-iisip siya kung paano ito makakatulong sa kanila. Sa sunod na araw ay nagpa-tournament siya para kasiyahan at para malaman kung sino ang mamumuno sa Hobgoblin para sa kaayusan. Sa mabilis na pag-evolve at paglakas ng mga goblin ay naisipan ni Gabro gumawa ng hukbo ng mercenaryo espesyal para sa mga hindi inaasahang kalaban. Bago iyon ay nagtungo siya sa kung saan upang maghanap ng hayop at makakuha ng bagong abilidad upang maging karapat-dapat mamuno sa mga goblin. Ang una niyang nakalaban ay ang gintong gagamba na tinalo niya lang sa isang suntok. Nag-iwan ito ng isang bagay na mukhang mamahalin at kinain na naman niya ito at natuto ng cheat skill pagkatapos nakasalamuha siya ng pulang osa na saglit lang niyang itinumba at nilapang ang hita. Sa paglalakad-lakad niya ay narating niya ang isang misteryusong purple na puno kung saan ito pala ay ang tirahan ng dryad na nagbabantay sa kagubatan. Nang makita niya ang dryad naalala niya ang sinabi ni Tata Lino tungkol sa mga ito. Inaakit ng mga dryad ang matatalinong uri ng lalaki at ginagamit para sa kanilang nutrisyon. Natural sa dryad ang pagiging maganda ngunit mapanganib rin minsan. Lumapit ang dryad kay Gabro at sinubukan siyang akitin, sinamantala siya nito nang di nagpapaalam. Nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang narating niya ang talon at tumigil siya dito upang maligo. Sa pagkakataong iyon ay naglabasan ang mga butiki at pinalibutan siya para lang masawi ng kaawa-awa matapos niyang talunin ang mga ito ay nakakuha siya ng marami pang ability at natutunan ang sumisid. Pagkatapos ay umuwi na siya at napag-alamang may dalawang goblin na may kakayahang gumamit ng mahika kaya't ang dalawang ito ay naging disipulo ni Hobsay na bihasa na sa paggamit ng mahika. Sa ika-43 araw napansin ni Gabro galit sa Gobmi nang hindi maintindihan at lahat ng babaeng may gusto sa kanya ay galit sa kanya. Tinanong niya ang alchemist tungkol dito. Galit ang mga babae dahil nalaman nila na nakipag-date siya sa dryads ngunit sikreto lamang dapat ito kaya naisip ni Gabro na may nakamasid sa kanya noon ngunit hindi iyon ang dahilan. Puno siya ng marka ng pag-ibig sa leeg at katawan, nang malutas na ang misteryo ay naisipan niyang humingi siya ng tawad sa mga ito ngunit hindi na ito kailangan. Kinabukasan nagising si Gabro kasama si Gobmi at Pulang Buhok na natutulog sa tabi niya naramdaman niya ang grupo ng kalalakihan na papalapit sa kanila at malakas ang mga kalaban na ito. Lumabas siya sa kuweba para makita ang mga nanghihimasok na ito. At nakita niya ang tatlong ignoranting elf ang nakarating dito na naglalayong hulihin ang mga goblin at gawing alila. Dahil nais ng mga tao ang sagradong kayamanan ng mga elf, nais ng elf leader na tumulong sina Gabro at ang kanito upang talunin ang mga tao kapalit ng ilang buwang supply ng pagkain, ngunit ayaw ni Gabro na makipagtrabaho sa mga ganggang at nilinaw sa kanila na walang siyang balak tumulong sa kahit kanino dahil sa kabaitan niya. Hayaang mag-isa ang mga gunggong na hindi marunong gumalang sa iba. Sinabi ng elf leader na hindi dapat igalang ang mga goblin dahil bangkos lang ito ng mga mababang uri. At bago siya makakilos at maipakita kung gaano siya kalakas ay pinigilan ito ni Gabro ng kanyang aura at nanggatog at napaluhod, ngayong wala na itong tapang ay banihag niya ito at pinalabas sa damo ang mga asungot at pinasuko kung nais pang mabuhay. Naisip ng mga elf na wala silang laban sa hari ng kagubatan kaya sumuko na lang at tumakbo paatras. Ipinakita ni Gobo ang isang sulyap sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang maalamat na Crimson Spear at pagbulusok nito sa Grand dahilan upang ang buong lugar ay mabutas ng walang katapusang spear sa kanyang utos, na pagtanto ng mga duwende na hindi sila maaaring makipag-ayos o magdahilan kay Gabro kaya tumakbo sila, hinayaan ni Gabro na tumakbo ang mga ito, ngayong alam na nila ang kanyang lakas ay hindi na siya gagambalain ng mga ito.
Nang sumunod na araw nang huli siya ng gray slime at nakakuha ng defensive skills sa pagkain ng magical core nito at nagkaroon rin siya ng kakayahang mag-summon ng maliit na bersyon ng kanyang sarili at napag-isip-isip niya na magagamit niya ito upang gawing especially iya sa ibang lahi at magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Hindi lang yon, ginamit niya rin ito upang makalikha ng damit ng tao gamit ang tela at wise na teknik at lahat na ng babae sa kanyang kaharian ay masaya. Sa ika-47 araw ginamit niya ang clone ng dugo upang mag-especially iya sa mga duwende na tila gumagawa ng isang lihim na hakbang para atakehin muli ang Goblin Village dahil sa kanilang pagmamataas ay nagpa siya si Gobro na parusahan sila at nagpalabas ng malakas na dagandong sa kanila na nagpatigil sa lahat. Hinuli niya ang lahat ng mga elf at dinala sila pabalik sa kanyang kuwebo kung saan tinanong niya ang pinuno kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na salakayin siya kahit na nalaman niya kung gaano kalakas si Gobro. Ang pinuno ng elf ay nagpapaliwanag na gusto niyang maghiganti sa isang mababang uri tulad ni Gobro sa pagdungis sa kanyang pride noong isang araw sa harap ng kanyang mga nasasakupan at kaya naman nagpunta ulit siya ngayon para parusahan siya sa mga ginawa niya. Sabi ng ibang elf ay pinilit daw sila ng leader nila na pumunta dito labag sa kanilang kalooban at magmakaawa kay Gobro na magpakita man lang ng awa sa kanila pero pinabulaanan ito ng elf leader. Sinabi niya sa kanila na kung mananalo sila laban sa mga mandirigmang goblin sa kanyang angkan sa isang 1 versus 1 mock battle hahayaan niya silang mabuhay. Pagkatapos ng mock battle 17 ng mga duwende ang nanalo samantalang 6 ang natalo. Masayang kinain ni Gobro ang 6 at nakakuha ng maraming bagong kasanayan tulad ng pagtatago, pamamana at pagmanman. Bilang gantimpala sa nanalo kinuha ni Gobro ang kanilang armas at ginawang bilanggo taliwas sa kanyang ipinangako noon, pero bilang siya ang makapangyarihan maaari niyang baliin ang rules. Usapang pagbale. Nais bumale ni Tata Lino sa pagyugyug sa mga elf hindi ito ikinatuwa ni Gobro bilang matanda dapat ay maging magandang ehemplo siya sa mga kabataan wika nito. Nang sumunod na araw nag-level 100 na rin si Gob Kitschy at nag-evolve na mas malaki pa kay Gobro. Ngayon na parehas na sila ng rank ay naghamon si Gob Kitschy ng duelo kay Gobro. Nagpapalitan sila ng suntok sa kanilang duelo pero bilang si Gobro ang bida ay tinalo niya si Gob Kitschy. Nang kinagabihan kakaibang figure ang lumapit sa kanyang panaginip at binigyan siya ng hindi maipaliwanag na kakayahan bilang regalo na nagpalito kay Gobro. Sunod na araw hinayla siya ni Gobi para ipakita ang pag-unlad ng kanyang clanmates. 4 na hobgoblins na nagkaroon ng affinity sa magic ay maaari na ngayong kontrolin ito sa kanilang kagustuhan. Si Gobi G ay ang pinakaangkop na maging isang kleriko samantalang si Hobsay na naging isang mayanhing hobgoblin pagkatapos ng pagranggo ay maaaring magkontrol ng apoy. Ipinakita niya kay Gobro ang ilang mga mahiwagang marka na lumitaw sa kanyang katawan pagkatapos niyang mag-evolve sa isang half-spell na lord na naging sanhi ng sandaling pagkablangko ni Gobro. Napansin niya ang hugis ng mga marka na katulad ng kanyang mga marka, hindi na makapaghintay upang ipakita ang kanyang mga bagong mahiwagang kakayahan kaya lumabas sila upang makita kung siya ay talagang mahusay sa pagiging isang salamangkero. Iminungkahi ni Hobsay na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nagpakawala siya ng malaking mahika na ikinagulat ni Gobro at may mas higit pa siyang kayang gawin bukod rito. Hiniling ni Gobro na huwag nagmag-abala na ulitin ito sapagkat isa na siyang hobgoblin at labis na ang paggamit niya sa kanyang kapangyarihan, masaya siyang nag-evolve at proud siya rito at binigyan niya rin ito ng regalo tinanggap niya ito at nagagalak siya. Lumapit rito si Saro at naiingit sa regalo nito, ngunit sinabi nito na huwag malungkot at malapit na rin siyang mag-evolve at makatanggap ng regalo. Nang araw na iyon tiningnan niya ang mga goblin sa kanyang nasasakupan at nagulat sa galing ng mga ito. Alam niyang hindi dapat ganto kabilis pero alam niyang bakit ganoon na lang kabilis lumaki ay dahil sa kanyang abilidad. Proud siya sa kanilang ginagawa at aminado siyang ang dahilan ng paglaki nilang lahat gaya ng una niyang buwan ay ang kapaligiran na kanilang ginagalawan ay nangkaroon ng malaking impluwensya sa kanila. Maliban sa mga tumanggi na lumaki at iyon ay ang mga nakatatandang goblins.
Kinabukasan pagdating niya mula sa pangangaso nakasalubong nila ang Elder Goblin at sinabing may pagkain siyang dala para sa kanila ngunit sinabi nito na hindi na sila interesadong mapunta sa lugar na iyon kasama nila. Sinasabi nila na ang mga nakababata ay mas umuunlad kaysa sa kanila at sila ay ganon parent. Sinabi nilang kung ayaw silang paalisin ay patayin na lamang pero nagulat sila dahil hindi nila inaasahan na hindi sila nito pipigilan. Binigyan pa niya ang mga ito ng regalo. Inilabas niya ang mahiwagang punyal na mukhang pangal ngunit ito ay matalas at saka sinabing mag-iingat ang mga ito. Sumunod na araw, ika-54 na araw nag-uli-muli sila sa gubat at nakakita sila ng orc na may hila-hilang tao ngunit sa puntong iyon ang tao ay wala ng buhay kaya't pinaslang niya ang orc at nakuha niya ang monster tamer skill dito at bumalik siya sa nayon. Sa nayon ay nakita niya ang alchemist at may ginawa ito para sa kanya, nilasahan niya ito at ito pala ay alak. Matagal na niyang nais makatikim ng alak mula nang siya ay ma-reincarnate kaya siya ay nagagalak. Masaya niya itong ininom. Nang sumunod na araw tinipon niya ang lahat ng batang goblin at sinabi niya na umalis ang matatandang goblin at kung may nais pang umalis ay malaya rin silang makakaalis at bibigyan niya pa ng regalo ngunit walang tumugon senyales na gusto nilang mamalagi. Nang mga sumunod na ilang araw mayroon silang kalmadong araw sa nayon, naisipan niyang gumawa ng hikaw gamit ang kanyang dugo bilang uri ng komunikasyon sa pagitan nila. Sa ika-56 na araw sinubukan nila ang hikaw at ito naman ay gumagana, ngayon ang komunikasyon ay madali na sa pagitan nila. Sa ika-57 araw tagumpay na napatumba ni Gobi ang halimaw at nabigla si Gobro sa paglakas nito, naisipan ni Gobro na subukan ang nakuha niyang monster tamer sa orc, napaamo niya ang unicorn at ibinigay kay Gobi. Sa sunod na araw nagpaamo naman siya ng abong oso at grupo ng abong lobo upang gamitin bilang proteksyon sa mga babae sa kuweba. Ika-59 na araw isang nakakagulat na pangyayari ang nagpatahimik kay Gobro sapagkat ang pulang buhok ay tila bihasang swordsman na madali lang tinalo ang monster sa 1-by-1 fight. Bilang nasiyahan siya na makakaambag na si Pulang Buhok ay binigyan niya ito ng pagkain niya ngunit sa hindi niya inaasahan nagkaroon rin ng kakayahan ang Pulang Buhok matapos kainin ang karne ng Crimson Deer na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng parang tumatakbong deer at nagkaroon siya ng bagong job title na Noir Soldier ngunit meron itong kahinaan. Kapag hindi sa nakakain ng karne ng monster ay mamamatay siya bilang kapalit ng pag-unlad, lakas, at leksi na natanggap niya. Maya-maya ay binalitaan ni Gobiji si Gobro na inatake ng grupo ng tao ang mga goblin na nag-e-explore sa kagubatan, na-realize ni Gobro na nasa gubat ang mga tao upang labanan ang mga elf at makuha ang mga kayamanan nito. Ngunit hindi siya interesado sa labanan ng tao at elf, wala pa siyang pinapanigan. Sa sumunod na araw, gamit ang search skill nalaman niya na ang buong angkan ng Cobloids ay inubos ng misteryusong hukbo ng mga zombie. Nais niya itong tulungan tumungo siya sa lokasyon ng Cobloids kasama ang kanyang kasamahan. Walang epekto ang kanilang pag-atake sa skeleton, naisip ni Gobro na dapat munang pabagsakin ang necromancer na nagkokontrol sa mga ito. Ginamit ni Gobro ang kanyang kamao at wala pang 10 segundo ay natalo niya ang necromancer at kinain ang bungo nito. Bakit hindi? Sa pagkain niya ay nakuha niya ang kakayahang mag-summon ng zombie. Nagpahayag ng nararamdaman ang kobolds kay Gobro dahil sa pagligtas sa buhay nila at sinabing mas maimpluwensya na siya kumpara sa dati. Kung nasiyahan ka sa ating kwento ay maaari lang na mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa sunod na bahagi ng ating kwento. Maraming salamat!